Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jelan. Walang eksaktong taon. Bulubunduki ng Iloilo. Nang mga panahong ito, namumuhay bilang isang magsasaka itong si Jelan. Kasama ang ama at mga kapatid sa pagbubungkal ng lupa sa mga gilid ng bundok upang pagtaniman ng mais, kamoteng kahoy, at mga gulay kagaya ng kalabasa at talong. Ipinagbibili din nila ito sa bayan at ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng hanap buhay. Ang pamamaraan ng kanilang pagsasaka ay tinatawag na kaingin. Ito ay paglilinis at pagsusunog ng isang bahagi ng bundok upang taniman. Ang mga punong pinutol, iniipon nila at ginagawang uling. Masasabing sa murang edad ni Jelan, nabanat na ang katawan nito sa trabaho. Dahil bukod sa pagtulong sa ama at mga kapatid, dumarayo din ito sa mga lugar kung saan may gapasan ng palay. Dito niya nakilala ang isang pambihirang tao na lubusang nakapagpabago ng kanyang paniniwala. Madaling araw pa lamang, gising na si Jelan upang maghanda ng mga gagamitin sa paggapas. Matapos mag-agahan, kaagad din itong umalis. Pagkarating sa palayan ay naupo ang binata sa ilalim ng puno ng niyog para antayin ang mga iba pang kasama. Napaaga ang pagdating ng binata dahil mag-isa pa lamang siya sa lugar. Maya-maya pa, may natanaw itong grupo ng kalalakihan. Sa pag-aakalang mga kapwa manggagapas ang mga ito, kumaway siya para tawagin ang grupo. Nanlaki ang mga mata ni Jelan nang makitang hindi karit ang bitbit ng mga ito, kundi baril. Hindi na nagawa ng binatang tumakbo dahil tinutukan siya ng isa sa mga ito. Pagkalapit ng mga lalaki, kinuha nito ang karit at tinali ang mga kamay. Piringan niyo ang mga mata ng batang yan. Hindi niya pwedeng malaman ang daan papunta sa kuta. Hindi din siya pwedeng pakawalan. Nakita na niya tayo. Siguradong magsusumbong ito. Wika ng isa sa mga lalaki. Ano naman po ang gagawin natin sa kanya, Commander? Tanong ng isa sa mga kasama nilang babae. Dalhin sa kuta ang batang yan. Siguraduhin hindi siya magsasalita bago pakawalan. Tugon ng lalaking tinatawag nilang Commander. Matapos piringan, kaagad nang pinalakad si Jelan. Abot langit ang kaba ng binata ng mga oras na yon. Sa isip-isip niya, iyon na ang katapusan para sa kanya. Mahigit 1 oras silang naglakad. Matarik ang daanan dahil ramdam ng binata ang bigat ng katawan. Halos sumayad na ang tuhod ng binata sa dibdib sa paglalakad. Ilang minuto pa ay naramdaman ni Jelan na pumasok sila sa isang mataong lugar. Nagsisigawan ang ilang kalalakihan at ang ilan naman ay nakikipag-usap. Narinig din ng binata ang ilang kabataang naglalaro. Maya-maya pa, pinapasok siya sa isang kubo at tinanggalan ng piring. Tumambad sa binata ang isang lalaki at isang babae.
Tinatayang nasa edad 30 ang lalaki at ang babae naman ay halos kasing edaran niya. Teka po, ano pong gagawin niyo sa akin? Tanong ni Jellan. Huwag ka nang magtanong. Sa ngayon mananatili ka dito habang pinag-uusapan ng mga nakakatanda ang gagawin sa'yo. Sisa, ikaw na ang bahala sa kanya. Wika ni Commander Simon. Opo, Manong Simon. O eto, uminom ka muna ng tubig. Huwag kang matakot, hindi ka naman namin sasaktan eh. Ako nga pala si Sisa. At yung lalaki kanina, nakatatanda kong kapatid, si Commander Simon. Wika ni Sisa. Bahagyang napanatag ang loob ni Jellan nang marinig ang sinabi ng dalaga. At para tuluyang mawala ang takot ng binata, kinalaga ni Sisa ang tali nito sa kamay. Salamat ah. Pero bakit niyo ba ako dinala dito? Tanong ni Jellan. Si Manong lang ang makakasagot niyan eh. Antayin mo na lang siya, maya-maya nandito na yun. Tugon ni Sisa. Ilang sandali lang ay pumasok na ang lalaki. Naupo ito sa tabi ni Jellan at nagpakilala. Alam kong napakilala na ako ng kapatid ko. Pero formal akong magpapakilala sa'yo. Simon ang pangalan ko. At ako ang tinuturing na pinuno ng kilusang ito. Oo, mga rebelde kami. Ang dahilan kung bakit ka namin sinama dito ay para kausapin ka ng masinsinan. Ayaw naming may makaalam na dumaan kami sa bayan ninyo. Wika ni Commander Simon. Hindi niyo naman po kailangan mag-alala eh. Dahil wala naman eh. Wala po akong pagsasabihan tungkol sa inyo. Kaya pakiusap po. Pakawalan niyo na po ako. Tugon ni Jellan. Ngunit nagmatigas si Commander Simon. Sa ngayon, mananatili ka dito. Hanggat hindi kami sigurado, kailangan naming sukatin ang integridad mo. Pero huwag kang mag-alala. Maging masunuring ka lang at walang mangyayari sa'yo. Muling wika ni Commander Simon. Matapos, hinayaan itong lumabas ng kubo si Jellan. Malaya siyang nakakaikot sa paligid. Ngunit mahigpit na pinagbabawal sa binata ang lumabas sa kuta ng walang kasama. Naging mahirap para kay Jellan ang mga unang araw sa kuta. Dahil sa pangambang anumang oras, maaari siyang patayin ng mga rebelde doon. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang tingin ng binata sa mga tao sa paligid. Alam mo Sisa, hindi naman pala masamang manirahan dito eh no? Para lang din ako nasa amin. Mababait naman yung mga tao. Pero ang pinagtatako ko, hindi ba mga rebelde kayo? Bakit may mga bata dito? Hindi ba kayo natatakot na baka salakayin kayo ng militar at madamay sila? Tanong ni Jellan. Isang araw habang naglalakad sa paligid ng kuta. Alam mo, Jellan, hindi naman kami yung tipo ng rebeldeng kaaway ng pamahalaan eh. Oo, rebelde ang tingin nila sa amin. Pero kahit kailan, hindi kami nanakit ng kapwa o nakipaglaban sa mga militar. Sa totoo lang eh, sa tuwing dumadaan sila, kami pa nga ang umiiwas. Ayaw namin ng gulo eh. Alam mo naman siguro ang dahilan ni Manong Simon, di ba? Isinama kanya dito para matiyak ang kaligtasan namin. Paliwanag ni Sisa.
Ngunit laking gulat ng dalawa nang biglang magsalita si Commander Simon. Hindi lang yon ang dahilan ko kung bakit ka namin sinama dito, Jelan. Kapag nalaman ng mga militar na nakita mo kami, pwede kang mapahamak. Mas malala pa ang magiging sitwasyon mo dahil madadamay ang pamilya mo. Hindi sila titigil hanggat wala silang napipiga mula sa'yo. Sabat ni Commander Simon. Napaisip naman ang binata. Paano po yan? Ilang araw na po ako nandito eh. Siguradong nag-aalala na po yung mga magulang ko. Wika ni Jelan. Kagagaling ko lamang sa bayan. Heto, may sulat para sa iyo ang tatay mo. Alam na nilang nandito ka. Ipinaliwanag ko na din sa kanila ang lahat. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ang isipin mo sa ngayon, manatili kang ligtas. Tugon ni Commander Simon. Napanatag ang kalooban ni Jelan dahil sa sinabi ng commander. At naging mas magaan para sa kanya ang pamumuhay sa loob ng kuta. Buong akala ng binata ay simpleng tao lamang si Commander Simon. Ngunit may natuklasan siyang hindi lubos akalain. Isang araw, inaya ito ni Commander Simon na mangaso. Hindi naman nagdalawang isip ang binata. Dahil gustong gusto din niya ang gawaing iyon. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad sa gubat, bigla na lamang huminto si Commander. Sinabihan siyang maganap na mapagtataguan. Ibinigay din ito ang dalang baril sa binata. Magtago ka, Jelan. Heto, dalhin mo at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Wika ni Commander Simon. Hindi na nagtanong pa si Jelan. Dali-dali itong nagsuot sa ilalim ng makapal na damo. Kitang-kita pa din niya si Commander Simon. Nakatayo lamang ito habang nagpapatulis ng tuwid na sanga ng kahoy. Ilang sandali pa ang nakalipas. Bigla na lamang tumahimik ang paligid. Napatitig si Commander Simon sa kinaroroonan. At nang tumingala ito, isang napakalaking itim na ibon ang bumulusok papunta sa kinatatayuan niya. Tinakpan ni Jelan ang bibig. Dahil natatakot itong baka makita siya ng nilalang. Sa isip-isip ng binata, hindi na makakaligtas pa si Commander. Ngunit laking gulat nito nang bigla na lang tumalsik ang malaking ibon. Dali-daling tumakbo si Commander Simon papunta sa nakahandusay na nilalang. At paulit-ulit itong sinaksak ng hawak na matulis na sanga ng kahoy. Nang masiguradong wala na itong buhay, kagad nang iniwan ng commander ang nilalang. Lumabas ka na dyan, Jelan. Ligtas ka na. Wika ni Commander Simon. Teka, ano po yung nilalang na yung commander? Ngayon lang po ako nakakita ng ganyan eh. Tanong ni Jelan. Yan ba? Kuyog hangin ang tawag dyan. Uri ng aswang. Marami yan dito sa lugar. Kaya wag kang papasok mag-isa sa gubat na to kung ayaw mo maging pagkain ng inakay nila. Tugon ni Commander Simon. Biglang nanlamig ang sikmura ng binata sa sinabi ng commander. Naisip nitong bumalik na lang sa kuta. Hindi lubos akalain ni Jella na may ganong mga nilalang sa lugar. Aswang, Commander? Teka, hindi ba gabi lang lumalabas sa mga aswang? Umaga pa po ngayon eh.
Tanong ni Jellan. Mali ka doon, Jellan. Hindi namimili ng oras ang mga kuyog hangin. Basta pumasok ka sa kanilang teritoryo, siguradong hindi ka na makakalabas ng buhay kung wala kang kakayanang lumaban. Tugon ni Commander Simon. Tinanggal nito ang pangitaas sa damit. Tumambad kay Jellan ang napakadaming peklat at mga tato. May mga medalyon din nakasabit sa leeg ng commander. Ilan dito ay pamilyar na kay Jellan. Ngunit hindi niya alam kung ano ang tawag. Ito ang mga kagamitan kong nagbibigay ng lakas at kakayanang labanan ang kahit na anong elemento sa paligid. Alam mo, Jellan, dito sa bundok, hindi militar ang kinakatakutan ng mga tao, kundi ang mga elementong hindi natin nakikita araw-araw. Napatango na lamang si Jellan sa sinabi ng commander. Ngunit ang totoo, hindi naman ito kumbinsido. Hindi nagtagal na patunayan ng commander ang lahat ng sinabi niya. Ito ay nang minsang silang bumaba ng bayan upang madalaw ang mga magulang ni Jellan. Sinamahan siya ni Commander Simon upang masigurado ang kaligtasan. Hindi naman sila nagtagal sa lugar dahil ayaw niyang makakuha ng atensyon sa paligid. Habang papauwi, napansin ni Jellan ang dalawang taong sumusunod sa kanila. Kaagad niya naman itong sinabi kay Commander Simon. Commander, mukhang sinusundan tayo ng mga yun. May dalawang lalaki sa likod. Kanina ko pa sila napapansin eh. Wika ni Jellan. Pasimple namang lumingon si Commander Simon. Nakita niya ang dalawang kalalakihang naglalakad. May daladalang sako ang mga ito at halatang may kung anong binabalak. Pag sinabi kong pumunta ka sa likuran mo, gawin mo kagad, Jellan. Wika ni Commander Simon. Hindi na nagtanong pa si Jellan. Pagkasabi ng commander, dali-dali itong pumunta sa likuran nito. Bumunot si Commander Simon ng baril. Walang tigil na pinaputukan ng mga kalalakihan. Tumakbo ang dalawang lalaki upang makapagtago. Saka naman binuksan ng isa yung dala nilang sako. Nanlaki ang mga mata ni Jellan nang makitang matataas na kalibreng baril ang dala ng mga ito. Gumanti ng putok ang mga kalalakihan. Ngunit hindi umalis si Commander Simon sa kinatatayuan nito. Ramdam ni Jellan ang pag-uga ng katawan ng commander dahil sa tama ng mga bala. Pero ni isa ay walang lumulusot sa kanya. Patuloy lamang ang nangyayaring putukan. Hanggang sa tuluyang napatumba ni Commander Simon ang mga kalalakihan. Dali-dali nitong hinila si Jellan papalayo sa lugar. Mabilis silang pumasok sa kagubatan at nagpatuloy sa pagtakbo. Hanggang sa marating ang kuta. Pilit pa ding iniisip ng binata ang nangyari. Alam niya sa sariling hindi siya namamalikmata ng mga sandaling yun. Dahil ramdam niya ang lahat. Habol hiningang naupo ang binata sa loob ng kubo kasama si Commander Simon. Nang makahinga na ito ng maayos, hindi na nagsayang pa ng oras si Jellan. Kaagad niyang tinanong kay Simon kung ano ang nangyari at bakit hindi siya tinatabla ng bala. Alam mo, Jellan, kapag ang Diyos na mismo ang nagpasya na ipagtanggol ka, walang makakapanakit sa iyo. Kahit sino, kahit aswang man o mapatao, o kahit demonyo man. Wika ni Commander Simon.
Dito na napagtanto ng binatang totoo ang mga sinasabi ng commander. Unti-unti nagkaroon ng interes si Jella na pag-aralan ang mga karunungang taglay ng commander. Ilang beses nakiusap ang binatang turuan siya. Pero kagad tumatanggi si Commander Simon. Hindi pa napapanahon, Jelan. Kung ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang mga kaalaman, mangyayari at mangyayari yon. Magantay ka lamang dahil pagdating ng tamang panahon, makukuha mo ang gusto mo. Ito ang kadalasang sinasabi ni Commander Simon sa tuwing nakikiusap ang binata. Hanggang umabot na sa puntong tila nakulitan na ang commander. O sige, Jelan. Kung talagang gusto mong matuto, may ibibigay akong pagsubok sa iyo. Kailangan mo tong malampasan. At kapag nagawa mo yon, hindi ako magdadalawang isip na ipasayo ang mga kaalaman ko. Wika ni Commander Simon. Sige po, kahit ano po Commander. Gagawin ko para matuto lang ng mga nalalaman niyo. Tugon ni Jelan. Napangiti si Commander Simon dahil alam niya sa sariling babagsak ang binata sa pagsubok. O siya, kung talagang desidido ka, pumunta ka sa gubat kung saan tayo sinugod ng kuyog hangin. Kumuha ka ng kahit isang balahibo ng nilalang na yon. Dalhin mo kagad dito. Wika ni Commander Simon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jelan. Dali-dali itong kumuha ng itak at tumakbo papasok ng kagubatan. Napahawak na lamang sa ulo si Commander Simon dahil halatang hindi alam ni Jelan ang kanyang pinapasok. Paano ngayon yan, Manong? May pumatol sa hamon mo. Sundan mo na kaya? Baka kung ano pa ang mangyari doon eh. Wika ng kapatid na si Sisa. Dali-dali namang umalis si Commander Simon upang sundan ng binata. Sa kabilang banda, nasa loob na ng kagubatan si Jelan. Hinahanap nito ang kuyog hanging napatay ni Simon. Ngunit sa kasamaang palad, wala na ang bangkay ng nilalang doon. Patuloy lamang sa pag-iikot si Jelan sa paligid. Nang bigla siyang makarinig ng malakas na angil mula sa itaas. Pagtingala ng binata, nakita niya ang kuyog hangin na bumubulusok papunta sa kanya. Binunot ni Jelan ang dalang itak. Akmang sasalubungin na niya ang nilalang. Nang may biglang tumulak sa kanya papalayo. Hindi ka talaga nag-iisip, Jelan. Alam mo bang mamamatay ka kung haharapin mo ang nilalang na ito nang wala kang dalang proteksyon o panglaban? Hindi pangkaraniwan ng lakas nila. Kaya kanilang pulbusin sa isang hampas lang ng kanilang mga pakpak. Pasensya na. Pero bumagsak ka sa pagsubok na binigay ko sa iyo. Wika ni Commander Simon. Laking pagtataka ni Jelan dahil hindi pa naman niya nasisimula ng pagsubok. Teka naman po, hindi pa naman po ako nagsisimula eh. Bakit bumagsak na ako? Tanong ni Jelan. Hindi mo ba nauunawaan ang sinabi ko? Hindi ang balahibo ng kuyog hangin ng pagsubok, kundi ang kung paano mo pahahalagahan ang buhay mo. Nung una pa lang, sinabi ko na sa iyo na maaari kang mamatay kapag sinuong mo ang kagubatang na ito. Pero tumuloy ka pa din. Matanong nga kita, Jelan. Ano ba ang mas mahalaga para sa iyo? Ang kapangyarihang makakamtan mo o ang buhay mo? Tugon ni Commander Simon.
Hindi kagad nakasagot ang binata. Ang mabuti pa, bumalik na muna tayo sa kuta. Pag-isipan mong mabuti ang sagot sa tanong ko. Kapag nakuha mo na ang sagot, baka doon ko palang ituro sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Muling wika ni Commander Simon. Ilang araw at gabing pinag-isipan ni Jellan ang katanungan ng commander. Pinagmamasdan niya ang lahat ng kilos nito. At sa bawat gawain sa loob ng kuta, isang bagay lang ang nakikita ni Jellan. Ito ay ang pagpapahalaga sa buhay ng lahat ng naninirahan doon. Napangiti si Jellan. Dahil sa wakas ay nahanap niya ang kasagutan sa tanong ni Commander Simon. Dali-dali niya itong pinuntahan upang kausapin. Ngunit pagpasok ng binata sa kubo ni Commander Simon, kausap nito ang mga nakakatanda. Hindi maaari ang gusto niyong mangyari. Hindi ko iiwanan ang kutang ito. Dito na umiikot ang buhay ko at ang mga kasamahan natin. Kung kinakailangang lumaban, lalaban ako. Wika ni Commander Simon. Hindi na nagatubiling pumasok si Jellan at nakisali sa usapan. Maulang galang na, Commander. Pasensya na po kung makikisali ako sa usapan niyo, ha. Maaari ko bang malaman kung ano ang nangyayari? Tanong ni Jellan. Jellan, hindi ito ang tamang oras para mangulit ka. May problemang kinakaharap ang buong kuta. Tugon ni Commander Simon. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Jellan. Sa tinagal-tagal po ng pamamalagi ko dito, halos naging bahagi na din ng buhay ko ang lugar na to eh. Siguro naman may karapatan akong malaman kung ano ang nangyayari. Wika ni Jellan. Napabuntong hininga na lamang si Commander Simon. Naisip niyang tama ang sinabi ng binata. Tama ka. Siguro nga kailangan mong malaman. Nabulgar na sa mga militar ang kinaroroonan ng kutang ito. Kailangan na nating umalis. Kung hindi, marami ang mapapahamak. Pagpapaliwanag ni Commander. Napalingon si Jellan sa labas ng kubo. Nakita niya ang masasayang ngiti. Tawanan ng mga nakakatanda. Maging ang mga batang naghahabulan. Walang kaalam-alam ang mga ito sa peligrong paparating. Commander, alam ko na kung ano ang sagot sa pagsubok mo. Kung ako po ang papipiliin, lilisanin ko po ang lugar na ito. Tugon ni Jellan. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa mga taong yan ang magsimulang muli. Sa loob ng mahabang panahon, namuhay sila na mapayapa sa lugar na ito. At handa silang lumaban para ipagtanggol ang kuta. Wika ni Commander Simon. Ang aral na gusto mong ipabatid sa akin, tungkol sa pagpapahalaga sa buhay, di ba? Napagtanto ko lahat ng yun. Inuobserbahan ko ang mga kasama natin dito sa kuta. Hindi naman masamang tumakas sa kaguluhan eh, para mamuhay na mapayapa. Tugon ni Jellan. Biglang napaisip si Commander Simon. At sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong nakapagbabago ng kanyang desisyon. Dali-daling lumabas ng kubo ang commander upang ipatawag ang mga kasama. Ngunit huli na ang lahat. Dahil bigla na lamang may sumabog sa gawing pasukan ng kuta.
Nagsipagtakbuhan ang mga rebelde upang kumuha ng mga armas. Nagsimula na ang pagsalakay ng mga militar. Jelan, huli na para sa sinasabi mo. Kinakailangan naming lumaban para sa mga buhay namin. Bata ka pa. Hindi ako papayag na itaya mo ang buhay mo. Kaya umalis ka na hanggang may panahon pa. Sisa, samahan mo si Jelan. Mauna kayo sa bukana ng gubat. Antayin mo na lamang ako sa bayan. Wika ni Commander Simon. Hindi na nagdalawang isip pa si Sisa. Dali-dali nitong hinila ang kamay ni Jelan at tumakbo palabas ng kuta. Tuloy-tuloy lang ang pagtakbo ng dalawa. Ni minsan ay hindi na lumingon sa likuran. Hanggang sa marating nila ang kalsada sa bukana ng kagubatan. Narinig mo ang sinabi ni Manong. Kailangan nating makaligtas. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Kapag sinabi niyang magkikita kami, tutuparin niya yun. Wika ni Sisa. Umuwi si Jelan sa kanilang tahanan kasama ang dalaga. Napagpasyahan ng dalawa na doon antayin ang pagbabalik ni Commander Simon. Ngunit lumipas ang ilang araw, linggo, buwan at taon. Ngunit hindi pa din nagpapakita si Commander Simon. Hindi nawala ng pag-asa ang dalawang muli nila itong makikita. Tuwing hapon, nakaupo ang dalawa sa atangan ng bahay. O kaya naman, nakatanaw sa burol at tumaas ang muli nilang makikita. Si Commander Simon. Maraming salamat sa pakikinig mga katombi. Nawa ay natuwa kayo sa ating kwento. Ibang-iba talaga si Commander Simon, no? Kaya niyang ibuwis ang sariling buhay para sa kapakanan ng iba. Kayo, gagawin niyo din ba yung ginawa ni Commander Simon? Muli, maraming salamat. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Roger. Taong 1975. Probinsya ng Samar. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa bahay ng kaniyang tiyuhin nitong si Roger. Mula sa bayan ng Katbalogan ng binata. Nasa edad 15 pa lamang siya nang mapunta sa tiyuhin. Dahil sa kalupitang dinanas sa kamay ng sariling ama. Halos araw-araw ginugulpi ang binata. Dahilan para mapilitan itong tumakas sa kanilang tahanan. 100 kilometro ang lalakbayin mula sa bayan ng Jabong. Bago marating ang syudad ng Katbalogan. Maniwala man kayo sa hindi, nilakad lang ito ni Roger. Nang marating niya ang bayan ng Katbalogan, kaagad niyang hinanap ang tiyuhin na itatago na lang natin sa pangalang Seryo. Nanggagalaiti ito sa sobrang galit nang malaman ang dahilan kung bakit napilitang maglakbay ng ganun kalayo ang pamangkin. Simula noon, nagpasya na si Seryo na kupkupin si Roger. Tinuruan niya ito kung papaano mamuhay sa pamamagitan ng pagsasaka. Dahil ito ang pangunahing hanap buhay.
Noong una ay nahirapan ang binata dahil sa hindi ito sanay sa ganoong gawain. Ngunit kalaunan, naging magaan na lang ito para sa kanya dahil na rin sa walang sawang paggabay ng tiyuhin. Pagdating ng panahon, Roger, wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Kaya ako'y tinuturo sa iyo ang lahat ng ito. Dahil ayaw kong mangapakas sa buhay mo balang araw. Wika ni Seryo. Ito ang mga katagang laging sinasabi sa kanya ng tiyuhin sa tuwing pinapangaralan ito ang binata. Maliban sa trabahong bukid, may isang bagay pang itinuro ang tiyuhin sa kanya. Ito ay ang mga aral sa lihim na karunungan. Hindi manggagamot si Seryo, ngunit malalim ang taglay nitong kaalaman pagdating sa mga dasal at pamamaraan ng pakikipaglabang espiritual. Isa sa mga tinuro ng tiyuhin kay Roger ay ang mga dasal pangkombate kontra kulam. Ayon kay Seryo, napakadaming mambabarang at mangkukulam sa lugar. At kaunting pagkakamali lamang ay maaari kang mabarang o hindi naman kaya makulam. Ngunit hindi na kontento ang binata sa simpleng pangontra at kumbate lamang. Pinag-aralan nito ang malalim pang kahulugan ng mga orasyong binigay ng tiyuhin at kung saan at paano ito gagamitin. Pinagsasabay ni Roger ang pagiging antingero at pagsasaka. Hinayaan lamang ito ng tiyuhin dahil nagagampanan naman ng binata ng maayos ang kanyang mga gawain. Nakikita din ni Seryo ang kakaibang pag-unlad ng binata pagdating sa larangang espiritual. Lalo pa nang magamit ito ni Roger sa isang totoong labanan. Nagsisimula na ang panahon ng gapasan ng palay ng mga sandaling yon. Kaya unti-unti nang dumadami ang mga dayong makikigapas sa mga malalaking palayan. Maging si Roger, nakikigapas lang din ito para makatulong sa mga gastusin. Ngunit hindi inaasahan ng binata na magkakaroon siya ng engkwentro sa isang totoong mambabarang. Nakaupo ang binata sa pilapil habang nag-aayos ng kanyang mga kagamitan. Saktong nagsusuot ito ng jacket nang biglang may dumaan at aksidente niya itong napatid. Dali-daling tumayo ang binata at humingi ng paumanhin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi yun tinanggap ng lalaking napatid. Pasensya na po kayo ah. Hindi ko po napansin na papadaan po pala kayo, Manong. Wika ng binata. Ngunit tinitigan lamang siya nito ng masakit at nagpatuloy sa paglalakad. Nakatitig lamang sa lalaki si Roger at nakita niyang kahit malayo na ito, panay pa din ang paglingon sa kanya. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang gapasan. Nagkasalubong ang dalawa habang naggagapas ng palay. Laking gulat ni Roger nang bigla itong magsalita. Kung akala mo nakalampas ka na sa akin, nagkakamali ka, bata. Akala mo ganun lang kadaling kalimutan ang pambabastos mo kanina? Pwes, humanda ka sa akin. Nagkakamali ka ng taong binangga mo. Wika ng lalaki. Naku Manong, pasensya na po talaga. Hindi ko naman po intensyon na patiring kayo kanina eh. Aksidente lamang po yung nangyari. Nakatakip po kasi yung mukha ko ng damit na sinusuot ko eh. Kaya hindi ko po nakitang paparating kayo.
Tugon ni Roger. Ngunit sa halip na kumalma, lalong nagalit ang lalaki at pinagbantaan ng binata. Nako, huwag ka nang magpaliwanag. Hindi naman kailangan eh. Maghanda ka na lang dahil hindi ka naaabutan pa ng pagsikat ng araw kinabukasan. Muling wika ng lalaki, kasabay ng paglakad papalayo. Bahagyang nakaramdam ng galit si Roger. Ngunit hindi na niya ito hinayaan pang lumalim. Pinili na lamang ng binata na umiwas sa gulo. Ngunit sa kasamaang palad, habang papauwi ang binata ay bigla na lang itong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Huminto si Roger sa paglalakad at nag-usal ng mga dasal pang proteksyon. Ngunit habang ginagawa niya ito, lalo lamang tumitindi ang sakit na nararamdaman. Sa pagkakataong iyon, alam ni Roger na hindi lang basta palipad hangin ang binato sa kanya, kundi isang malakas na dasal mula sa isang batikang may alam sa lihim na karunungan. Pili tinatayo ng binata ang sarili at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkarating sa tahanan, kaagad nitong sinabi kay Seryo ang nangyari. Baka walang ya talaga ang mga yan ah. Kumanda sila sa akin. Talagang napakayabang na mga mambabarang na yan eh. Wika ni Seryo. Ngunit nang malaman ni Roger na mambabarang ang may gawa, kaagad nitong pinigilan ang tiyuhin. Sa palagay ko po, ako na lang ang gagawa ng paraan para magantihan sila sa ginawa nila sa akin. Ito na din ang pagkakataon para masubukan ko ang kakayanan ko eh. Tugon ni Roger. Sa bagay, siguro nga panahon na para gamitin mo ang lahat ng tinuro ko sa iyo. Hindi dapat palampasin ang mga kagaya nila. Pero mag-iingat ka pa din, Roger. Hindi natin alam kung ano ang talagang antas ng kakayanan ng mga kalaban mo. Halika, kailangan muna kitang gamutin. Tatanggalin natin ang anumang sumpang nilagay ng mga yon sa katawan mo. Muling wika ng tiyuhin. Ngunit kampante si Roger na hindi siya iiwanan ng kaalaman. Kinabukasan, maagang nagpunta ang binata sa palayan. Itinuloy nito ang paghahakot ng mga nagapas niyang palay. Habang nagtutumpok ng mga uhay, nakita niyang paparating ang lalaking nakasagutan niya kahapon. Nakatitig lamang ito sa kanya na tila nagtataka ang itsura. Tinitigan lang din ito ni Roger na naging dahilan ng lalo nitong pagkainis sa binata. Dali-dali itong naglakad papunta sa kanya. Walang pagdadalawang isip na kinumpronta. Anong nangyari? Bakit buhay ka pa? Paano ka nakaligtas sa ginawa ko sa'yo? Tanong ng lalaki. Napangiti lamang si Roger at nagsalita. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw nga ang may gawa sa akin nun. Pasensya na manong. Pero hindi ako kagaya ng inaakala mo eh. Kung ako sa'yo, ititigil ko na lang. Dahil wala din namang mararating ang lahat eh. Tugon ni Roger. Hinila ng lalaki ang damit ng binata. Muli itong nagbanta. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Kilala mo ba ako? Pasalamat ka nga at ganun lang ang ginawa ko sa'yo. Pero dahil sa kayabangan mo, tutuluyan na kita.
Wika ng lalaki. Napailing na lamang si Roger. Oo, tama ka. Hindi nga kita kilala. Pero ako ba? Kilala mo? Pasensya na pero binalaan na kita. Sa oras na maramdaman kong nasa panganib ako dahil sa'yo, hindi na ako magdadalawang isip na patulan ka. Tugon ni Roger. Matapos magsalita, hinawakan ni Roger ang kamay ng lalaki. Bigla itong nakaramdam ng kakaibang enerhiya kaya napabitaw ito sa pagkakahawak sa binata. Naglakad na ito papalayo habang patuloy na nakatitig kay Roger. Itinuloy na lamang ng binata ang trabaho hanggang sa tuluyan itong matapos. Kinahapunan, habang kumukubra ng parte sa pinaggapasan, muling nagkita si Roger at yung lalaki. Napansin naman ng isa sa mga kakilala ng binata na masama ang titig nito sa kanya. Aba Roger, mukhang masama yata ang titig sa'yo ni Nato ah. Naku, mag-iingat ka doon. Bang babarang ang asawa nun eh. Wika ng kaibigang si Mitoy. Napalingon na lamang si Roger sa kasama at tumugon. Nato pala ang pangalan nun. Huwag kang mag-alala kaibigan. Ako nang bahala doon. Masyado kasing mainit ang ulo eh. Tugon ni Roger. Napailing na lamang si Mitoy dahil kilala nito ang angka ni Nato. Naku Roger, hindi basta-basta ang binabangga mo. Marami nang napatay ang Nato na yan eh. Naghahari-harian yan dito sa bayan dahil asawa niya ay mambabarang. Muling wika ng kasama. Ganun ba? Di mas lalo ako nagkaroon ng dahilan para patulan siya. Sige pre mauuna na ako. Medyo malayo pa yung uuwian ko eh. Paalam ng binata. Alam niyang sa araw na yon, magtutuos na sila ni Nato. Kaya habang naglalakad pa uwi ay nagkarga na ito ng mga dasal pang depensa. Dinala din ito ang kanyang karit na ginagamit sa panggapas. Desidido si Roger na patayin kung kailangan si Nato. Medyo malayo ang tahanan ng binata sa pinaggapasan niyang palayan. At padilim na din ang mga oras na yon. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata. At sa bandang unahan ng daan, may nakita siya na isang taong nakatayo. Uminto sa paglalakad si Roger. Inilabas ang karit at sinabing, talagang hindi ka nakikinig no? Pinalaan na kita eh. Kaya wag mo sana akong sisihin sa kung anong mangyayari sa'yo ha. Bungad ni Roger. Talaga palang wala kang kaalam-alam sa kung sino ako no? Pwes, hayaan mo kong magpakilala. Tugon ni Nato. Sabay taas ng mga kamay. Naramdaman ni Roger ang mahihinang pagkilos sa paligid. Alam niyang isa itong uri ng atake mula sa kalaban. Unti-unting gumapang ang maliliit na insekto sa katawan ng binata. Ngunit hindi nagtagal. Isa-isa din itong naglaglagan. Sinasabi ko sa iyo kaibigan, walang magandang patutunguhan ng pagharap na to. At isa pa, hindi naman ganun kalaki ang nagawa kong pagkakamali sa iyo Kung nabastos man kita, edi pasensya na. Hindi ko naman yun sinasadya eh.
Pero kung talagang hindi mo matatanggap ang paghingi ko ng dispensa, ibang usapan na yun. Bibigyan pa kita ng pagkakataon para tumakas, kaibigan. Wika ni Roger. Lalo namang nag-init ang ulo ni Nato at binato ng malakas na tigalpo ang binata. Sa pagkakataong yon, hindi pa din kumikilo si Roger. Tanging ang rebwelta ng dasal niyang kinarga ang gumawa ng paraan para ibalik ang atake sa kalaban. Namilipit sa sakit si Nato. Hinawakan nito ang dibdib habang hinahapol ang hininga. Bigla ding bumulwak ang dugo sa bunganga nito na naging dahilan para tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Binigyan na kita ng pagkakataon pero hindi ka pa din nakinig. Pwes, tanggapin mo ang kaparusahan ko. Hindi lang ikaw ang makakatanggap nito, kundi ang maging mga kalahi mo. Wika ni Roger. Matapos magsalita, inusalan ng dasal ni Roger ang dalang karit. Naglakad ito palapit kay Nato at itinanday ang talim ng sandata sa leeg ng kalaban. Nagmamakaawa itong wag siyang papatayin. Ngunit huli na ang lahat. Dahil bago pa man niya matapos ang pagmamakaawa, buong lakas ng hinila ng binata ang karit at tuluyang pinutulan ng ulo ang mambabarang. Pumalat ang ginawa ni Roger sa buong bayan. Ang ilan ay natuwa sa nangyari. Ngunit may mga tao ding nagalit sa binata. Lalo na yung malalapit na kamag-anak ni Nato. Dahilan para habulin at malagay sa panganib ang buhay ng binata. Umabot pa sa punto na maging si Seryo. Nadamay na sa gulo. Hindi kita masisisi sa nangyari ngayon, Roger. Pangatawanan na lang natin at harapin kung ano man ang nangyari. Wika ni Seryo. Sa paglipas ng ilang buwan, lalong dumami ang bilang ng mga napapatay ng binata. Lalo na't mula pa ito sa partido ni Nato. Naranasan din ng magtiyuhin na sugurin sila sa kanilang tahanan. Isang gabi habang naghahapunan ang dalawa, bigla na lamang kumalampag ang kanilang bubong. Kasunod nito ay biglang pagsambulat ng napakalaking apoy sa paligid ng bahay. Anak ng... Mukhang ayaw talaga tayo nilang patahimikin. Wika ni Seryo. Tumayo si Roger at kinuha ang isang balde ng tubig upang apulahin ang apoy. Pagkalabas ng binata, nakita nito ang dalawang kalalakihang nakatayo sa mismong harapan ng tahanan. May hawak na gulok ang mga ito at nakahandang sumugod. Muling pumasok si Roger at pinaalam sa tiyuhin ang nakita. Sinilip ni Seryo ang dalawang kalalakihan. Kilala ko ang dalawang yan. Mga kapatid yan ni Nato. Mag-iingat ka, Roger. Hindi mambabarang ang mga yan pero may alam sila sa mga dasal mula sa kaliwa. Wika ni Seryo. Patuloy lamang sa pakikiramdam ang dalawa sa kilos ng mga kalaban. Hindi umalis sa mga ito, patunay lamang na balak silang patayin ng mga ito. Mukhang wala na tayong ibang solusyon sa problemang to, Tiyo. Kailangan na yata nating labasin ang dalawang iyon. Wika ni Roger. Huwag mo akong tatanungin. Kasi kanina pa ako nang gigigil sa mga yan. Tugon ni Seryo.
Dumampot na ng itak si Roger at dali-daling tumakbo papunta sa kinatatayuan ng dalawang lalaki. Ngunit nang papalapit na sana ang binata, bigla namang tumakbo ang mga kalaban papasok sa gubat. Akmang susunod na sana si Roger, ngunit pinigilan siya ng tiyuhin. Sandali Roger, baka pain lang sa patibong ang dalawang yon. Wika ni Seryo. Napaisip ang binata sa sinabi ng tiyuhin. Huminto ito at nakiramdam sa paligid. Nagtago ito sa isang putol na puno. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang napakadaming mga kalalakihan. Barahan itong naglakad pabalik. Ngunit sa kasamaang palad, nakaapak si Roger ng isang tuyong sanga. Dahilan para makita siya ng mga kalalakihan. Dali-daling tumayo si Roger para tumakbo palabas ng kagubatan. Ngunit napapaligiran na pala ito ng mga kalaban. Unti-unting lumapit ang mga kalalakihan sa kanya. At nang tuluyang makalapit ng husto, isa-isa itong nagsugutan sa binata. Gamit ang dasal na pangdepensa, sinalubong ni Roger ang atake ng mga ito. Kakaibang lakas ng katawan ang dulot ng mga dasal na yon. Kasabay nito ang kakaibang kabal at kunat. Dahilan para tumalbog lamang ang mga patalim ng kalaban. Sa tuwing aatake ang mga ito, nakakatanggap din ng ganti ang mga ito. Epekto ng taglay na rebuelta ng ginagamit na dasal ni Roger. Ngunit sobrang dami ng mga kalaban. At sa tagal ng pakikipaglaban nakaramdam ng pagod si Roger. Unti-unting bumabagal ang pagkilos ng binata. Ikaw pala ang binatang nakapatay kay Nato. Hanga ako sa lakas ng loob mo. Hindi mo man lang inisip na darating sa puntong ito ang ginawa mong kahangalan. Hindi ka ba nanghihinayang sa buhay mo, binata? Tanong ng lalaki. Nanghihinayang? Nagpapatawa ka ba? Sa palagay mo may puwang ang mga kagaya niya sa mundong ito? Alam kong kilala mo ang ugali ng taong yun. Mapagmataas at ginagamit ang taglay na kakayanan sa hindi magandang gawain. Ngayon tatanungin kita. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, hahayaan mo na lang bang may masaktan ng dahil sa kabuktutan niya? Tugon ni Roger. Tumawa lamang ng malakas ang lalaki at kinumpas ang kamay. Umatras ang mga kalalakihang sumasalakay sa kanya. Nanatiling nakatayo sa likod ng lalaki. Hayaan mo magpakilala ako sa iyo. Ako si Hermes. Maaari mo akong ituring na kalaban kung gusto mo. Pero sasabihin ko sa iyo, binata, hindi ako naparito para makipag-umpugan ng ulo sa iyo. Gusto ko lang mapatunayan ang sinasabi ng mga kaanak ko. At sa nakikita ko ngayon, totoo nga ang naririnig kong usap-usapan. Inunti-unti mo nga ubusin ng mga kalahi ko eh. Pero gaya ng sinabi mo, hindi maaaring mabuhay sa mundo ang mga tao may baluktot na paniniwala. Ngayon, papipiliin kita. Kapayapaan o kamatayan. Muling wika ng lalaking nagpakilala bilang Hermes. Habang nag-uusap ang dalawa, ay siya namang pagdating ni Seryo. Nanlaki ang mga mata nito at marahang lumapit sa lalaki. Tiyo, ano pong ginagawa niyo? Lumayo kayo sa kanya. Kalaban po siya eh.
Wika ni Roger. Manahimik ka, Roger. Hindi mo kilala ang taong ito. Siya ang tinatawag na Apo Hermes. Isa siyang kilalang puting mambabarang. At siya ang taong nagturo sa akin ng lahat ng nalalaman ko. Wika ng tiyuhin. Nagulat naman si Roger sa nalaman. Hindi nito akalaing ang taong kaharap niya ay siya palang maestro ni Seryo. Tama ang narinig mo, binata. Pagdating mo kanina sa lugar na ito, naramdaman ko na ang iyong enerhiya. Hindi nga ako nagkamaling, si Seryo pala ang nagturo sa iyo ng lahat ng yan. Kaya muli kong itatanong sa iyo, ano ang gusto mo? Kapayapaan o kamatayan? Wika ni Hermes. Hindi makasagot si Roger. Tila kusang kumilos ang mga kamay. Nabitawan nito ang sandatang hawak. Napaluhod sa lupa. Ramdam ng binata ang kakaibang bigat ng presensya ni Hermes. Patunay lamang na hindi basta ang taglay nitong lakas. Pasensya na po kayo. Kung hindi ko po nakaengkwentro si Nato, hindi po sana hahantong sa ganito ang lahat eh. Wika ni Roger. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam kong ginawa mo lang ang nararapat. Isa si Nato sa mga matatawag kong ligaw na tupa. Sinunod niya ang gusto ng asawa niyang mambabarang. Tinalikuran ang aral ng Panginoon at namuhay sa kasalanan. Tugon ni Hermes. Maestro, hindi ko inaakalang buhay pa kayo. Patawad po sa inasal ng pamangkin ko. Hayaan po ninyo at Natigil si Seryo sa pagsasalita. Nang bigla na lang magsalita si Hermes. paparusahan mo siya. Sa anong kasalanan? Kagaya ng sinabi ko, walang mali sa ginawa ng pamangkin mo. Oo, napatay niya si Nato. At kasalanan sa Diyos ang ginawa niya. Pero alam mo din kung gaano maunawain ang ating tagalika. Kaya niyang magpatawad kahit gaano pa kabigat ang iyong pagkakasala. Nararapat lang din kay Nato ang mawala na. Hindi siya nararapat sa taglay niyang kapangyarihan. Tugon ni Hermes. Matapos ang pag-uusap na yon, isa-isang naglaho ang mga tao sa paligid. Unti-unti na ding naglakad palayo si Hermes. Ngunit bago ito tuluyang nagpaalam, may isang habilin itong iniwan sa magtiyuhin. Gamitin niyo sa mabuti ang mga kaalamang tinuro ko. Lalo ka na, binata. Hanggang sa muli nating pagkikita. At sana naman pag dumating ang panahong yon, nasa iisang panig lamang tayo. Matapos magsalita, kaagad din itong naglaho. Ipinaliwanag din ni Seryo sa pamangkin ang tungkol kay Hermes. Ayon sa tiyuhin, ito ang nagturo sa kanya ng mga dasal. Nakilala niya ito nang minsang umakyat sa bundok upang mangalat ng mga kagamitan. Pinag-ibayo ni Roger ang pag-aaral sa lihim na karunungan. Maging ang pagtatangan ng mga medalyon ay pinasok na din ng binata. Sa kasalukuyan, isa ng mahusay na manggagamot si Roger. At dahil sa ginawang pagpatay sa napakadaming mambabarang, kinilala ang binata sa bansag na kilabot ng mga mambabarang.